Yaman. Mga idol, ito, walk-walk lang kami ni Bro Drabi at hahabulin namin yung sunset ngayon sa town. Off namin pareho, kaya ito, lakad-lakad lang. Samahan nyo kami sa paglalakad dito sa town hanggang dun sa Bayshore. Dito kami ngayon sa Flow, yung isang malaking telecompany rito sa isla, tsaka yung Digicel, dalawa lang naman yan. So yan, nakakita tayo ng mga idol ng kapwa natin Pinoy na tattoo artist dito sa isla. Idol, tiga saan ka sa Pinas? Pampanga po, sa Lubao. I-promote mo naman itong pinagkatabahuan mo. Sige, punta lang kayo dito sa Crucial Ink. Yan, dito. Hanapin nyo lang dalawa kasi kami Nick dito eh. Pinoy din idol. Pinoy din. Sa kabilang shop naman. Hindi namin alam na ano to eh. Ito. Para namin parang sangka na lang. Ating entrance natin. So yun, tuloy ang lakad mga idol at tingin ko saktong-sakto lang pagdating namin doon sa Bayshore tamang-tamang view ng sunset. Dito tayo sa post office dito. Yung building na to, ito yung post office nila eh. So yun, andito na tayo sa town. Ito yung Victoria's Secret. Ito yung Penha, pilihan ng mga pabango rin. Yan, ito yung Cayman perfume. Yan, puro pabango dito eh. Ang cosmetics, yan. So yun ang nakakatawa dito sa isla mga idol. Maraming tayong nagiging kaibigan. Mga nakakapanood ng mga vlogs natin. Ayun, nakakatuwa lang na kaparating sila ng dahil daw sa akin, nakarating sila dito, nakakuha sila ng information, malaking bagay. Kaya salamat sa Diyos at may katuturan yung ginagawa natin dito sa isla. Kaya ang pinagkataka ko mga idol, yung mga matagal na dito, ano ba yan? Ito yung nasa tapat ng Grand Cayman Premier Gift Shop. Yung parang maliit na bahay ni Hakpin doon. Ano ba yan mga idol? Paki-comment naman oh. Parang awa nyo na. Mga idol, ito yung binabayaran ng mga turista sa Cayman Island. Yang ganda na yan. So yo mga idol, isang bagong umaga na naman to. Hindi talaga tayo makatapos ng vlog eh, isang banatan lang. So ito, papasok naman tayo mga idol. At naghihintay tayo ng bus ngayon. Ganun lang man ang ginagawa natin dito. Pag-oop, lakad-lakad, pag may pagkakataon, pag may kasama. At isa kasi, inaabot din ako ng tamad. Sabi ko nga sa inyo medyo meron tayong ba't kasi dumaan
Medyo nga meron tayong iniisip mga idol eh. Kasi yung aking mahal na ina may sakit. Dadalawang isip ako kung ano bang gagawin. Mahirap din mga idol, kaya believe ako sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya tapos nakakaranas ng mga gantong problema. Ayun mga idol, nakakita na ako ng bus, kaya tatawid na tayo sa kabila. Welcome to China. Oh, dito na tayo sa strand. Yun nga, tuloy ko yung kwento ko, no? Iba talaga yung mga OFW, lalo na pag may ganitong pinagdaraanan pa. Sila yung mga may pinagdaraanan pero hindi mo makikita na nalulungkot. Sabi nga ng mga artista the show must go on. Kaya yung mga OFW, ganun din. Higit pa nga Kaya siguro minsan yung iba bumibigay, hindi nakakayanan, umuwi. Parang susunod ako dun pero ipon muna tayo mga idol, kahit mga kalahating bayong na pera lang may uwi natin sa Pilipinas. Siguro okay na yun, makapagsimula ng maliit na negosyo dyan. At doon lang tayo mamumundok. Simulan natin ng mga 2 bibe, 3 manok, 1 kambing. Ba't nga tayong mga Pilipino, mga OFW, gano'n, no? Gusto mong abroad. Pagdating sa abroad, pinag-iipunan naman paano makauwi. Agoy! So yun mga idol, nandito na tayo sa strand. At pag nandito tayo, syempre doon tayo pupwesto sa bench ni Chess. Uhuhuy! Oh yun, sabi ko nga mga idol parang mga artista rin yung mga OFW kasi kailangan nating ituloy yung ating mga buhay kahit meron tayong pinagdadaanan. Ngayon nga, yun nga yung mother ko may malubhang karamdaman. Kaya yung isip ko ngayon hindi palagay. Nagtatrabaho ko dito tapos lagi kong iniisip yung sitwasyon ng mother ko. Kaya siguro mag-ipon na lang ako mga idol ng konti. Kahit hindi ko mapuno yung pangarap kong 1 bayong, mapaabot man lang natin sa kalahating bayong na kwarta, uwi na tayo mga idol. Marami kong naranasan dito, masaya. Siyempre marami rin tayong iniluha sa lugar na to, pero ang pinakamaganda doon sa lugar na to naging matibay tayo mga idol. Una sa pagtitiwala sa Diyos na hindi niya ibibigay yung bagay na ikasasama mo. Bagamat sa umpisa, sabi ko nga palagi, wari masama, wari hindi maganda, pero sa paglaon ng panahon makikita natin mga idol na ito pala sa ating ikabubuti. Siguro isang paraan na rin to na ginawa sa akin para ako'y umuwi na muna o umuwi na at doon na lang mo patuloy paglilingkod, patuloy ng buhay. Ganun talaga. Bagamat sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamagandang experience ko na nagtrabaho sa abroad. Hindi, walang pressure sa trabaho ko, sa mga kasama. Yung routine ng araw-araw ko hindi ganun ka-pressure, unlike dun sa mga unang pagtatrabaho ko abroad. Parang nasa kulungan ka lang, after ng work, sundo ng company service, ihahatid ka naman dun sa accommodation na kulungan uli. Parang ganun, wala kang kalayaan, hihintayin mo na lang matapos yung kontrata mo. Hindi tulad dito, ito, after ng work, pwede kang maglakad-lakad, mamasyal dyan. Wala tayong accommodation na para sa mga workers. Kung saan gustong tumira, kung gusto mo sa hotel, pwede naman. Dun sa pinagtrabaho natin ng mga nakaraan nasa accommodation kami ng company. Kaya after ng work, sundo ng company service, ibalik sa kulungan. After sa kulungan, pagising mo, ligo, papasok ka uli, sundo naman ng company service, dalhin naman sa kulungan. Ganun lang yung routine, araw-araw, ganun. At least dito
Iba-iba yung nakakasalamuha akong tao. Iba-ibang lahi. Pilipino, Espanyol, Caymanian, Jamaicans, marami, mga Briton, Canadian, yan. Mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw dito sa aming sa trabaho ko bilang salesman. Kaya siguro dito sa mga nalalabi kong panahon dito sa isla, enjoy ko na lang yung mga vlogs natin, ibahin natin yung kwentuhan natin. Total, nasabi ko na naman yata, kung may update, dun ko na lang itaragdag sa mga vlogs na darating. Pero siguro mag-iipon na ako ng mga happy memories ko dito sa isla. Kaya hanggang dyan muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah!